Oh, maraming sila today. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. So bago natin simulan ng ating talakayan sa araw na ito, maaari bang tumayo muna ang lahat? Yes, ma'am. Maaari din bang walang magsi-cellphone? Opo, ma'am. Tignan lang inyong kapaligiran at kung may makitang kalat, pulutin na litapon sa basurahan. Yes, ma'am. Wala po. Malinis, Dahil wala rin naman, let's pray. Let's do our silent prayers. Okay, you may now take your seat. Thank you, ma'am. Dahil na-obserbahan kong marami kayo sa araw na ito, tatawag pa rin ako ng attendance. So, girls at the back. Benito Bayrema? Bakit kayo tumatawa? Makasilang Rowena? Present, ma'am. Kusin Narhaya? Present po. Sabtura Munaila? Absent. Bakit absent? Sulaiman? Pinuntahan. Okay. Sulaiman Norema? Present po. Sulaiman Rahima? Present po. Sandalo na Liza? Present po. Dagit Rahela? Present po. So moving on to on our lesson for today. Before tayo mag-start ay may mga litrato akong ipapakita sa inyo at hahayaan ko kayong obserbahan at unawain ito at ibigay sa akin ng inyong mga idea patungkol dito. Ang dami niyang dalawa. Ganun talaga kapag nagtuturo. Kami kang dalawa. Nakikita ba dyan sa likod ang litrato? Yes, ma'am. Okay, good. Opo. Pangalawang litrato ay obserbahan ng mabuti ang mga litrato, okay? Yes, Yes ma'am. po. Parang Kasi ganyan yung bagas. Alalahanin ang mga nahuling aralin at Gulong sila ng mga obserbahan kung anong mga nakikita sa inyong harapan. Bakit ganyan ang kilay niya, ma'am? Mana drawing, ma'am. Dahil ang aralin natin, lahat ng ating aralin sa subject na ito ay patungkol sa history or kasaysayan. Ibig sabihin, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga sinaunang mga tao. Pero hindi pa yun ang hindi yun ang ating main topic today, ha? Bakit yung isang ulo kalahati lang, ma'am? Saan ang kalahati? Then, ma'am. Ibig sabihin, ma'am, ganyan ang mga mukha ng tao, no? O
Pwede rin. Pero yung nahati lang yan dahil ginupit at dahil sa aking pag-print. Linaw na ba? Yes, ma'am. May katanungan? Wala, ma'am. Meron po. Ano? Bakit malando ang bak? Ma'am, tumatawa sila, ma'am. Mami, dumatawa sa likod. Huwag na sila pagtawanan, malay ninyo. Ma'am, Itong mga tanod-tulan sinaunang masyado yan tao sa pala unan. na- Itong mga sinaunang tao pala na ito, ang inyong mga ancestors, malay nyo lang naman. Ah. Ma'am. Ang ancestors ay sila ang pinagmula ng inyong lahi. Saan ka po nagpa-print? Meron, mas lamang. Parang bagong selo naman. Ma'am, parang may budget ka, ma'am. Ma'am, dali ito. Later, kung may makakasagot sa akin, malay nyo. Sumagot ako pa, mama. Ay, sagot tayong lahat kayo. Ma'am, scammer ka masyado. Hindi yun maganda sabihin, ha? Ampong bu, ma'am. Sorry po. Siguro naman, alam nyo na itong ano. Nag-ibig kang tayo. Sinong hindi nakakalam ng mapa? Ako po. Ma'am, yung kantang mapa po, alam po. Ay, hindi yung kanta. Yun po yung Yung graduation litrato song. ng mapa. Kasi ma'am, yun yung graduation song namin sa Poland. Nandiyan ako nakatira. Hindi! Walang inkantalyo dito. Kala namin yung kantadyo. Sige na, quiet na. Obserbahan nyo na lang kung ano ang nakikita ninyo. Magtatawag ako ng 3 estudyante na sasagot sa katanungan ko. Hindi ko matawag ko. Ang hindi makakasagot, hindi makakasama sa akin sa Jollibee mamaya. Uy, sumagot ako pa na. Ayan. 5 minutes to analyze and understand what is posted in your front. Suportable. Syria, Saudi Arabia. Babilon. Alam ko yung Mediterranean. Yan yung report ko kanina. Okay na ba? Umingay na kasi. Yes, ma'am. Sige. So, may I call on? Dahil sabi niyo okay na. Tatawag ako ng isa or 3 sa inyo para sagutin ang ating mga katanungan. So, may I call on Miss Eliza Sandalon? Stand up. Yes, ma'am. So, ano ang iyong naobserbahan sa mga litrato na aking idinikit sa inyong harapan? Ma'am, may nakikita kong mapa and yung sa dito na side naman is yung parang mga sinaunang tao. Very good. Sinabi ko na yun kanina. Yes. So, Ma'am, sige. Volunteer. Very good. Plus 5. Kasi sabi mo nga Ma'am, gusto yung mag-Jollibee. Panatok ka na yung Jollibee ka ba naman? Ma'am, isang sculpture na tumutukoy sa mga sinaulang tao and dito ma'am is tumutukoy sa mga temple o mga kabahayan ng mga sinaunang tao. Very good. Maliwanag po ma'am na isa itong mapa. So, Very good. So, dahil nasabi na isa itong mapa, may I call on Miss Norema Sulaiman? Please stand up. Ano ang iyong nakikita sa mapa? Ma'am, tubig po. Ano pa? Lupa. Ano pa? Lugar po. Anong mga lugar? Like, katulad po ng Turkey, Anatolia, Mesopotamia. Yun lang sa at iba pa po. Very good. Sinta. So, dahil naipakita ko naman ng mga litrato sa inyo at inyo namang kahit paano ay may alam naman na kayo,
sasabihin ko muna ang ating mga layunin sa araw na ito. Ma'am, ang laki na yung space. Ma'am, nagsasayang ng paper mo. Yan na yun. Hayaan nyo na yun. Manila paper. Ma-effort si ma'am. Magkano po sa inyo yun, ma'am? Hindi yan tinatanong ng mabuting estudyante. Sorry po, ma'am. Sorry po, ma'am. Why do you keep on asking such unnecessary questions? Gusto po namin mag-teacher soon. Nababasa ba ng maayos dyan sa likod? Yes. Sobrang laki. Sobrang laki po, ma'am. Space Okay, po. good. Ma'am, thank you, ma'am. Ma'am, bulag lang po. Hindi makakabasa, ma'am. Bakit ba kayo tumatawa? Sino Ma'am, kayo nasa Nailay. labas? Sige na, pasok na. Hoy, magludot ka na. Ma'am, may late sa labas, ma'am. Bakit ba? Ma'am, nag-date pa yan, ma'am. Kaya. Stop na. Papasukin nyo na. Pasok na. Sige. Ay, late. Pasok ka daw late. Malayo talaga. So, ang ating layunin sa araw na ito ay sa pagtatapos ng diskusyon, inaasahan ng mga mag-aaral na napaghahambing ang mga kabihas ng Sumerian, Akkadian, Babylonia, Assyrian, Persian at Chaldean. Ang pangalawa ay nasusuri ang pagsulong ng mga unang kabihasnan sa Asya. So ang ating pag-aaral sa ngayon ay ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya. So ang pangatlo ay natutuntun sa mapa ng daigdig ang lokasyon ng Fertile Crescent at ang pinakahuli at pang-apat ay nakapagbibigay ng pagsusuri sa mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong at pagbagsak ng Mesopotamia. So, ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pwede ko na siguro itong tanggalin. Yes, ma'am. Kita ba dyan sa likod? Yes, ma'am. Paano hindi mo yes, nakikita ay nasa harap ka na? So, ang ating paksa sa araw na ito ay ang kabihas ng Mesopotamia sa Kanlurang Asya. So, base dito sa mapa na aking pinakita sa inyo, ang Mesopotamia ay matatagpuan sa tinatawag na Fertile Crescent. Ang Fertile Crescent ay itong mga kulay green na parte ng mapa. Ito siya. Simula dito hanggang dito. At nakikita dito ang Syria, Babylonia, Sumer, at Iran at marami pang mga lugar. Sumer ang basa dyan. So, para sa ating introduction,
introduction sa ating aralin ngayong Tanggal, araw. ma'am. Kahiram ko ng cellphone. Huwag mo na mag-cellphone. Please keep silence and listen. Keep quiet, class. Excuse me, ma'am. Sige po. Keep quiet, class. Okay na? Opo, ma'am. Ito na po, classmates. Thank you, classmate. So gaya na sabi ko kanina, ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang kabihas ng Mesopotamia sa Kanlurang Asya. So para sa introduction ng ating aralin sa araw na ito, ang salitang Meso, galing sa salitang Mesopotamia ay nangangahulugan sa pagitan ng ilog. Ito ay ang Meso, ibig sabihin pagitan, potamos o ilog. Sa pagitan ng ilog. So, sa nakikita naman natin dito sa mapa, nakikita natin na ang Mesopotamia ay narito sa pagitan ng mga figure na ito. So, ang ilog na tinutukoy na dito ay ang ilog ng Euphrates at Tigris. So, ang ilog ng Euphrates at Tigris ay narito.
dito siya nakapalibot. At sa gitna nito ay ang Mesopotamia. So, moving on sa next na ating tatalakayin ay ang geografiya ng Mesopotamia. Sino ang gustong magbasa? Sino? Sige, stand up. Geografiya ng Mesopotamia. Ang malawak na lupain kung saan dumadaloy ang mga ilog ng Tigris at Euphrates ay pinag-usbungan ng mga kauna-unahang lungsod sa daigdig. Ang lupaing matatagpuan sa pagitan ng mga ilog na ito ay tinatawag na Mesopotamia. Sa kasalukuyan, Continue. ito ay matatagpuan sa Iraq at bahagi ng Turkey at Syria. Matatagpuan ang Mesopotamia sa rehiyon ng Fertile Crescent. Fertile. Fertile Crescent. Sa mga taong 5,500 BCE, Before Catholic era. before Catholic era, daang maliliit na pamayan ng sakahan ang matatagpuan sa kapatagan ng Hilagang Mesopotamia na pinag-ugnay ng Pilipinas. Salamat. So, dahil ang mapa na aking nilagay doon ay medyo kulang, dito na lang tayo pipili. So, gaya nga ng sabi ko kanina, ito yung Fertile Crescent. At ang ilog ng Tigris ay narito. Tapos ang ilog naman ng Euphrates ay narito. Tapos ang nasa gitna niya, katulad na nandoon sa mapa na mas nakikita ninyo ng klaro, nandoon ang Mesopotamia. So, so yun na, may team Fertile Crescent. So, obserbahan nyo ng mabuti yung nandito sa aking ipinapakitang larawan, okay? Puno ng asulong. Dilaw, ma'am. Dilaw. Dahil ang dilaw na yan ay tumutukoy sa karagatan. Parang Ang green, ma'am, ma'am. blue, ma'am. Ang green, ma'am. Pansin mo. Hindi, ang green. Magkala po ma'am, ang dagat ma'am is blue. Bakit yellow? Tigris. Let us not criticize what is posted in front of you. Baka pulangi ma'am. Pwede rin yung cheese. Kasi ma'am, karaniwan sa pulangi, yellow. Pagkabulang ka na. So, dahil natapos na natin ang geografiya ng Mesopotamia, lalako naman tayo sa mga sinaunang kabihasnan. Ito, ang una dito ay ang okay na dito ko ilagay? Yes, Yes, ma'am. Pwede rin sa taas, ma'am. Okay pa ba kayo? Yes, ma'am. Okay pa, Okay ma'am. ka sa alright, ma'am. Sigurado kayo? Yes, ma'am. Alright na alright. Basta ma'am, sabi mo kanina, Jollibee yung power ang taas ng aking. Sino maaaring pa rin magbasa kung anong mga Sumerian? Sinong pwedeng mag-volunteer? Okay, sige. Miss Makasilang, please read. Ma'am, hanggang saan ma'am? Ubusin. Yes. Ubusin mo yun. Ang mga Sumerian, 3,500 to 2340 BCE. Mula sa mga kabundukang matatagpuan sa Hilagang Silangan, nagtungo ang mga nomadikong Sumerian sa mga lupang sakahan ng Mesopotamia noong 3,500 BCE. Ang mga taong ito ay nakihalubilo sa mga naunang magsasaka sa Mesopotamia. Nang lumaon ang katimugang Mesopotamia ay tinawag na Sumer. Ang mga pamayanang malapit sa ilog ay nagsimulang dumami ang humantong sa pagbuo ng 12 lungsod, estado na pinamumunuan ng isang lugar o hari. Ang bawat lungsod, estado ay may lungsod at
lupang sakahang nakapaligid dito. Ang sistemang irigasyon ay nakatulong upang makapagtanim ng mga Sumerian. Okay, salamat, Miss. Makasila. So, gaya ng kanyang binasa, ang mga Sumerian ay nag-exist o nabuhay noong 3,500 hanggang 2,340 before Catholic era. Ang before Common Era ay applied lamang sa ibang literatura. Ang gaadan po. Okay, keep quiet. Excuse me muna ha. Yes, ma'am. Okay na ba? Yes, ma'am. So, gaya na lang sabi ko kanina, ang mga Sumerian ay namuhay noong 3,500 hanggang 2,340 before Catholic era. So, ang mga Sumer ay nanggaling sa mga kabundukan na matatagpuan sa Hilagang Silangan at ito ay, gaya nga ng nakalagay dito, ito ang Mesopotamia at ito ang Sumer. So, ibig sabihin, sila ay nanggaling dito before sila napunta dito. At ang dahilan kung bakit pumunta sila dito ay dahil noong mga panahon na iyon ay, sandali, excuse me. Dahil noong mga panahon na iyon ay limitado lamang ang mapagkukunan nila ng mga pangkabuhayan nila tulad na lamang ng kanilang kinakain sa pang-araw-araw, nagdulot ito sa kanila ng pagpapaglipat-lipat ng lugar na kanilang titirahan. At ang mga Sumer ay nagtungo sa Mesopotamia dahil ang lupa sa Mesopotamia ay masagana at maaari nila ito pagsakahan. So, yun ang reason kaya bakit napunta ang Sumer sa Mesopotamia. So, dahil sa kalaunan na ng panahon ay nanirahan ng mga Sumer sa Mesopotamia, tinawag na ang Katimugang Mesopotamia na Sumer dahil ito ay kanilang naging lugar. So, ang mga pamayan ng malapit sa ilog ay nagsimulang dumami at humantong sa pagbuo ng 12 lungsod, estado na pinamumunuan ng lugal o hari. So, ang lugal na ito ay kanilang lingwahe na ang ibig sabihin ay kanilang hari. Tandaan niyo ito dahil, take note, dahil ito ay masasali sa ating quiz or aktibidad mamaya. Yes, ma'am. So, bawat lungsod, estado ay may mga sariling lupang sakahan. So, gaya nga ng sabi ko kanina, ano yan? Bakit tumatawa sa likod? Wala po, ma'am. Why are you using my phone during my class? Yan kasi. Keep that. So, saan na tayo? Sa lugar. So, dahil nga sila ay nagsasaka, ang sistema na kanilang ginagamit ay ang sistemang irigasyon. Stop laughing at my class. Ang sistemang irigasyon ay katulad din ng mga ginagawa ng ating magsasaka sa panahon ngayon. Ito ay ang paglalagay ng mga irigasyon ng tubig sa gilid ng kanilang taniman para ang kanilang taniman ay para ang kanilang mga taniman ay maging masagana sa tubig at hindi matuyo. Let's move on to our next topic.